beloved Boss Mike Cervera. Si Harry Roque sa pagpapauwi sa kanya sa bansa ni Salvador Panelo. Bukod sa pakikipag-ugnayan ng DOJ sa Interpol, plano na rin nilang ipakansela ang pasaporte ng dating presidential spokesperson. Naku, patay ka. Eto na ang karma mo, Roque, na sinasabi mo, ha? Eto na yung paggulong ng gulong ng ng karma. Ayan na, mga kababayan, Yari ka. Yari ka. Oo. Eto matindit masakit, mga kababayan, ha? Lovely Dominguez. Alam nyo kung ano? Eto po, ultimo kakampi niya. Ultimo kanyang kakampo, mga kababayan. Ultimo kapwa niya DDS. Sinusuka, mga kababayan. Sinusuka, RE. Oh, sige, tuloy. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Maaari nang sabihin, para sa amin klaro na isa na siya pugante ngayon. Kita mo? Ha? Oh, klaro na ikaw ay pugante, wanted, pinaghahanap ng alagad ng batas para panagutin, iharap sa korte. Naku, Diyos ko po. Ha? Yari ka na. Oh, tuloy. Pugante. Oh, so Okay. He is a wanted man. Yes. Oh, wanted man. Kung may iyot man, mga kababayan, merong wanted man ba talaga? Man ba talaga? Oh, sige, tuloy. Ito na ngayon ang status ni Attorney Harry Roque sa Department of Justice ngayong may arrest warrant na laban sa kanya ang Clark Regional Trial Court Branch 118 para Nako. ito sa kasong qualified human trafficking kaugnay ng koneksyon niya sa Lucky South 99 Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Ngayon mga kababayan ay pinipilit niya tinatanggi na wala siyang kinalaman dyan sa Pogo na yan, mga kababayan. Abay, yun pa rin ang pangatwiran. Pinipilit pa rin niya. At itinatanggi na wala siyang kinalaman dyan sa Pogo na yan. Pero kung inyong matatandaan, sa investigasyon ng Quad Committee, abay yung kanyang boylet, yung kanyang boylet di umano, sabi nga ni Meme Pebbles, baklang-bakla itong si Harry, mga kababayan. Aba mga kababayan nandoon nakatira Ano ibig sabihin noon? Noong iyong boylet ay nandoon na nakatira, tapos sasabihin mo, wala kang kinalaman. At isa pa, bakit mo sinasamahan itong si Cassandra Leong para mag-renew ng lisensya ng Pogo na yan? Ano, mga kababayan? Di ba? Oh, yung ba'y walang kinalaman na matatawag? Di ba? Kaya nga, sige, ibigay natin sa kanya. Wala ka ng kinalaman. Sabi mo, bakit mo tinatakasan yung akusasyon sa iyo? Bakit mo, bakit ka tumakbo kung saan-saan? Nagtago ka? Di ba mga kababayan? Bakit ka nagtago? Di po ba? Ang problema kasi medyo ako sa totoo lang, nahihinaan din ako dito sa mga alagad ng batas kung bakit hindi pa hinuli itong si Akla tuloy. Nasa the Netherlands, ngayon si Roque kung saan siya humihingi ng asylum. Nako. Hello, Roque. Parehas tayo nandito. Mamaya abangan ninyo. Magla-live tayo, Kung pwede, kung pwede, Kung pwede 'yon na mag-live tayo sa harap ng ICC at hanapin natin kasi alam nyo mga kababayan, marami rin akong kasama rito ng mga DDS, Oo. Siyempre, marami sila diyan. Ako nag-iisa lang. Pero wag kayong mag-alala. Nandyan si bro, hindi tayo pababayaan. Hindi tayo pababayaan. Roque, pasok! Una nang kinumpirma ng DOJ na pinoproseso na nito ang paghiling sa Interpol na mailagay si Roque sa kanilang red notice. Naku, patay na Roque. Kita mo, humingi na sa Interpol, mga kababayan. Ang pamahalaan para ito'y mailagay sa red notice, mga kababayan. Naku, Diyos ko, Roque, kaya ba nanggigigil at nanginginig ka na? Oo, alam niyo sa totoo lang, nanginginig-nginig na. Nakikiramdam lang. DDS trolls. Ay, talaga. Sige, tuloy. Plano na ring ipakansela ang kanyang pasaporte. Giit naman ni Roque. Yun ang matindi. Pagka pinakansila ang kanyang pasaporte, naku, hindi na magkakalayo ito. Hindi na magkakalipad. Kung hindi mga kababayan, ito ay paikot-ikot na lang. Saan? Sa parte ng Europe. Kung saan obra, mga kababayan,
ang kanyang visa na Schengen, mga kababayan. Tulad ng visa ko, ano po, pwede ho akong umikot sa kalawakan ng Europe. Pwede ako pumunta ng France, Germany. Kahapon, nasa Germany ako. Nung nakaraan, mga kababayan, nasa Italy ako. Nasa France ako. Nasa Luxembourg ako. At marami pang iba, mga kababayan. At eto na nga, nandito tayo sa Netherlands. Mga kababayan, yan na lang ho ang iikutan. Kaya lang, eto ang tanong, mga kababayan. Kapag kinansila ang iyong pasaporte, mga kababayan, at yung visa mo, mga kababayan, hindi mo na ma-renew dahil hindi na nga. Kasi tingin ko, mga kababayan, to si Roque, ang kanyang visa, mga kababayan, hanggang 1 buwan lang eh. Pero mga kababayan, siguro ang ginagawa niya, nire-renew na lang niya ng nire-renew dito, at yun na nga yung ginawa niya, naging asylum seeker na lang. Kaya siguro hindi makaalis-alis na sa Netherlands, mga kababayan. Pero tandaan nyo, ang visa, mayroon po yan, palugit lang kung hanggang kailan ho magiging epektibo. Siguro, tingin ko naman, dahil hindi na magiging epektibo yung kanyang visa, kaya nag-apply na at nagkaroon na siya, nag-file na siya ng asylum niya dito sa Netherlands. Ayun na lang ang pinanghahawakan ni bakla. Parang yung buhok niya, yung pandikit na lang ang kumakapit sa ulo niya. Mga kababayan, matindi. Parang yung buhok niya, yung pandikit na lang ho ang kumakapit sa ulo niya. Yun na lang ho yung pinanghahawakan ni Roque Dini. Yung bang asylum seeker niyang tinatawag, yun na lang ho pinanghahawakan niya. Doon na lang ho nakakapit eh. Wag sanang bumitiw, Wag sanang bumitiw, parang yung pandikit sa buhok niya. Tuloy. Hindi ibig sabihin ng red notice na aarestuhin na siya. Hmm. Baliwala rin daw ito kung hindi ipatutupad ng local police. Kung hindi ipatutupad, Roque, pakinggan mo yung sasabihin ko. Baliwala yan kung hindi ipatutupad. Paano kapag pinatupad? Yari ka. Di ba? Yari ka, patid na. Wala nang visa yung pandikit na kinakapitan ng buhok mo. Parang ganun, Wala nang visa, mga kababayan. Kung hindi ipatutupad, paano pag pinatupad? Magkakaroon lang po ng visa yung international red notice alert na yan kung ako ilalabas ng Schengen. No? Take note, ang Schengen po ay isang political territory na. Teka muna, depende yan, Roque. Oo, depende yan. Ang Schengen, ito yung binabanggit ko kanina, mga kababayan ko. Ang Schengen, malawak talaga yan. Ilang bansa yan sa Europe. Ano po? Ang hindi lang ho kasali sa parte, sa kontinente, ayan mga kababayan, sa buong kontinente ng Europa, alam nyo ito lang po, itong UK, kasi may sarili po silang visa. Ulitin ko mga kababayan, para sa konting kaalaman, mga kababayan. Ang kontinente ng Europa po, ay isa lang hong gumagana na visa. Yun po yung Schengen na tinatawag. Schengen visa. Pero po, ito ang nahihiwalay dyan ay yung UK. Opo. London. Ayan Yung UK po, ay yan po, ay iba po ang visa niyan. Ano po? Ano ba yung parte ng UK na yan? Nandiyan na po yung England, Poland, kung ano-ano pa. Poland kasama dyan. Ano po? Yan po, mga kababayan. Hindi po kasali sa Schengen niya. At ito po ang Schengen, mga kababayan, may hangganan, Hargon, Insan. Good morning sa Amerika. May hangganan po yan, mga kababayan. Kadalasan po, ang binibigay ng embassy ay 1 buwan lang ho. Paano mo pa ngayon magagamit yan? Depende siguro kung etong si Roque, mga kababayan, ay binibigyan pa ng visa, yung kanyang Schengen visa. Yun. Ngayon, pagka ito'y lumabas-labas daw, mga kababayan, ay yun, delikado. Ang tanong, Roque, kung ikaw ay pagbibigyan
ng visa mo, yung hawak-hawak mong visa at ng Netherlands. Paano 'yon, 'di ba? Paano 'yon kung hindi ka pagbigyan? Eh di hulihin ka pa rin. Oo, sige tuloy. So, hindi naman po pwede yon dahil nga wala akong passport. Ayon naman sa Malacanang, posible pa ring maisilbi ang warrant of arrest kay Roque. Kung ang sinasabi niya, Nako, ayan na mga kababayan. Ang sabi ni Roque, mga kababayan, hindi naman daw pwede yun dahil wala akong passport. Eh di mas matindi yun kung kinansila na yung passport mo, kansilado lahat yan. Lahat ng laman ng iyong pasaporte, mga kababayan, kansilado na rin. Kasi, mga kababayan, nakadikit lang din ho yung visa sa ating pasaporte. Di po ba? O, alam nyo po siguro yun, ano? Kapag ka po tayo nag-apply ng visa kahit saang bansa, mga kababayan, yung visa natin, idinidikit po sa isang pahina ng ating pasaporte. Ngayon, pag nadikit na ho yan, o parang yung buhok niya, dinidikit sa ulo niya, no? O, pag nadikit ho yan, nasa loob na ho siya ng pasaporte. O, ngayon, pag kinansila yung pasaporte, hindi damay yung visa mo. Hindi damay yun. Mali ho yung sinasabi ni Roque, mga kababayan. Maling-mali. Damay-damay ho yun eh. Di ba ba? Pagka nakansil ang pasaporte mo, pati yan, mga visa mo dyan, kahit ilan pa yan, kansilado. Ganun yun. Ito si Roque nililito. Alam nyo kasi ang kaya lang hong lokohin nila Roque, mga kababayan. Sabi ko nga kanina, Ai Chang, di ba? Ano sabi ko, Darrell Bautista? Annabelle. Oh, Ai Chang, narinig nyo siguro yon. Oh, Arnold Lopez, narinig nyo siguro yon. Ano? Na ano ba yung sinabi ko kanina? Oo, tingnan nyo, pati ko nakakalimot na dahil nangangati yung tiyan ko, parang nagugutom. Nagugutom na ako. Oh, eto yon mga kababayan. Itong si Roque po, abay pinipilit po niya na talagang etong si Roque meron pang visa, yung kanyang sinasabi, at saka yung mga katwiran. Hindi ho. Niloloko lang ho tayo. Eto yun, mga kababayan. Ang pinapaniwala lang ho sa mga ganyang mga katwiran ni Roque ay yun lang hong may mga hangganan. Sinabi ko to kanina, may hangganan lang po ang kanilang kakayanang umunawa ng mga bagay-bagay. Kaya nauuto nila. Siyempre paniniwalaan nila ng mga makikitid ang pangunawa. Maiiksi ang kanilang mga pangunawa, mga kababayan. No? Sa mga katwiran ni Roque, yung po yan Di po ba? Oh, yan. Mga kababayan, maliwanag. Sila lang ho mapapaniwala nito si Roque. Walang ya ito National Red Notice Alert na yan kung ako'y lalabas ng Shenzhen. No? Take note, ang Shenzhen po ay isang political territory na. No? So, hindi naman po pwede yon dahil nga wala akong passport. Oh. Di mas lalong problema kapag wala ka ng passport. Di ba? Mas lalong problema yan. Pag wala kang passport, ang tawag sa'yo, TNT. Tago ng tago. O yan, tama si Risa Price. TNT na, mga kababayan. Kapag na-check ng immigration ang visa mo, sa computer malalaman doon na kansilado ang iyong passport. O yun, tama. Pag pinakita mo na yung pasaporte mo sa immigration, nasa system yan ng computer. Oy, etong kanyang passport ay wala na palang visa. Pati yung visa mo, wala nang visa. Di ba, Jax Demolay? Ganun yun eto naman, ang paliwanag ng ating kagalang-galang na si Yusek Castro. Attorney Claire, pasok! Ayon naman sa Malacanang, posible pa ring maisilbi ang warrant of arrest kay Roque. kung ang sinasabi niya po yung principle of non-refoulement, yun po ay mayroong mga kondisyon. Yan, mga kababayan, ang sinasabi ko. Lahat po yan may kondisyon. Lahat po yan, mga kababayan, ay may limitasyon kung hanggang saan lang ang visa mo. Di ba, Bambina? Late ka na. Si Roque, mga kababayan, masyado siyang mag-isip. Pinapalawig niya na yung mga bagay-bagay na alam niya naman na may hangganan. Pero para sa kanya, walang hanggan. Yung may hangganan, para sa kanya, walang hanggan. Kita nyo? Alam nyo naman si Roque, mga kababayan. Kaya ang dating niyan, kapag kayan ay hinuli,
nadakip ang kanyang press release uli, ang kanyang sasabihin sa kanyang vlog, kung makakapag-vlog pa siya, sasabihin niya, ginipit siya. Sasabihin niya, abay kahit hanggang Netherlands ay gumawa ng kaparaanan ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos para gipitin siya. Yan ho lagi, magpapabiktim, ibig kong sabihin. Yan po ang kanyang gagawin. Dahil sa kanyang mga pangangatwiran na ganyan, na hindi mauunawaan ng mga karamihan ng mga DDS na maikli lang ang pangunawa, abay, doon po huli siya, kukuha at kakapit at hihingi ng atensyon para ho sabihin na itong si Harry Roque ay ginipit ng taong ng gobyerno. Oh, nakuha niyo po ba? Oh, nakuha niyo po ba yung naratibo na gusto niya? Yun po 'yon. Tuloy. Mapatunayan niya muna na ang papahuli sa kanya ay magdudulot sa kanya ng torture na gagawin ng country kung saan siya dadalhin, cruel and degrading punishment at political persecution. Kita mo, Roque? Nag-iisip ka pa, nakatingin ka pa sa nag-iisip na ho, nakaganon na kung ano sasabihin niya. Oo, nga. Ganun ho naman talaga. Kailangan patunayan mo na ikaw ay sasalbayihin, sasaktan, ito torture, at kung ano-ano pang masasama na gagawin sa'yo. Kaso hindi naman ho Hindi ho. Ganon ang Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ko nga. Bakit ho? Ang Pangulong Bongbong Marcos, sa lahat na naging presidente, eto na ho yata yung pinakamabait. Eto na. Shoutout po sa inyong lahat na mga bagong dating. Opo, wag niyong kakalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Ano po, mga kababayan? Sige tuloy, Roque. Ni Roque, hindi niya aatrasan ang kaso. Pagkakat ako'y nag-iisa, Hindi aatrasan, nagtago ka nga. Kita nyo, sabi ni Roque, hindi daw niya aatrasan ang kaso, pero nagtago, mga kababayan? Nagtago. Mga loading daw ang mata mo. Hindi ko atrasan ang kaso. Pero bakit ka nagtatago? Ano tawag mo doon? Takot. Ganon. Kasi alam niya na mayroon siyang kasalanan. Sabi ni Laila de Lima, kung wala ka daw kasalanan, at sabi rin ni Panelo, kung talagang wala kang kasalanan, Roque. Magpakita ka na at umuwi ka na ng Pilipinas. Huwag ka na mag-aksaya ng pera ng bayan para ikaw ay hulihin lang. Di ba? Tuloy. Laban sa buong estado, challenge accepted. Tatalunin ko ang gobyerno ng Pilipinas. Hindi nila ako makukuha dahil ako nga po ay asylum seeker. Ito na mga kababayan. Ito na ang masayang parte. Naghamon na ho si Roque na hindi daw ho siya makukuha. Lalaban daw ho siya, mga kababayan niya. Manlabang ka. Sana, humawak ka ng sandata. Naku, grabe. Si Roque talagang antibay ng ng espiritu ng kanyang kapangyarihan. Matindi. Tuloy. Ni dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo kay Roque, umuwi na lang siya at harapin ang kaso. Okay, Siya, ang magiging problema mo dyan, kung mananatili ka sa Hague, ang perception ng tao, tama man o mali, natatakot ka kasi guilty ka. Correct! Yun na nga yung sinasabi namin, Panelo Sa lahat na sinabi mo, diyan kami masaya mga kababayan, random trip, live tayo. Mga kababayan kita nyo, sabi ni Panelo, totoo yun. Kaya tama ka, kaya mali ka. Hanggat tinatakbuhan mo yung mga kaso mo na yan. Di ba? Isipin ng mga matitinong tao, katulad namin, mali ka. Mali ka pa rin. Pero yung mga nauuto mo dyan, dito sa Netherlands, na mga kasama mo sa bundok, na nagpipiknik kayo at kung ano-ano na lang yung pinagkukwento nyo na paulit-ulit na lang, paulit-ulit na lang, mga kababayan yung sinasabi. Di po ba? Wala na ho yan. Umuwi ka na lang. Wala nang bearing. Hindi na makakatama pa yung mga pinagsasabi mo. Wala na. Di ba? Tuloy. Pero buwelta dyan ni Roque, I think that's gross ignorance of what
asylum is, no? So I will not even bother to answer. Nako, Panelo, ignorante ka raw, sabi ni ni Roque. Ignorante. Eto na, ignorante daw si Roque, mga kababayan, sa mga ganong mga kaso. Sa mga batas na mga umiiral daw dito sa Netherlands, mga kababayan, ignorante. Eto na, sige tuloy. Observation from someone who's completely ignorant about the nature of asylum. Banat pa niya kay Panelo. Nung nagkaroon ng COVID, Ako, eto na. Nag-asal pusit din to, mga kababayan, Pakinggan nyo ito. Ito yung style ng mga Duterte. Walang pagkakaiba kay Aling Buday. Kapag ka po nagigipit sa mga batikos, kita nyo yung banat ni Panelo, na pinauuwi siya. Biglang babanatan ng ibang mga usapin na malayong-malayo sa mga issue. Nagets po ninyo? Tingnan nyo. Ang banat ni Roque, eto, yung bang ang nakaraang mga nakalipas na, mga kababayan, ibabalik niya. COVID at sinabi ni Sal Panelo na ang gamot sa COVID ay saging, tumawag mismo sa akin ng presidente at sinabi, pwede ba bumalik ka na? Kita nyo, mga kababayan? Dapat daw, mga kababayan, yun daw ang asikasuhin. Ulit. Banat pa niya kay Panelo. Nung nagkaroon ng COVID at sinabi ni Sal Panelo na ang gamot sa COVID ay saging, Kita nyo, mga kababayan? Anong kinalaman nung COVID pa, tapos na? Bakit kailangan ibabalik yung mga ganon? Yan po eto, mga kababayan ko, yan ang problema sa kampo ni Aling Buday at ng mga Duterte. Hindi po sila makamove on sa mga nangyari ng nakaraan. Paulit-ulit kong sinasabi. Ganyan na ganyan sila kapag wala na't nagigipit sila sa batikos ng ibang tao sa kanila. Babalikan nila yung kung may pagkakamali ka nung mga nakaraang mga unang panahon pa. Huhukay sila. Sabi nga mangkukko ira, mangkutkot iray, pambatikos edsika, agkalida iti nakadadaanan. Yung bang huhukay sila ng luma-luma ng issue para ibato sa'yo. Hindi po ba't ganyan na ganyan? Sino? Si Aling Buday, asal pusit din, mga kababayan. Pag nasusukol, sabi nga, mga kababayan, bumubuga ng itim na tinta. Ganyan ho, kita nyo? Ang layo. Ang issue naman ang pinag-uusapan Iyong umuwi ka lang, ano bang mahirap gawin doon? Kung talagang etong si Roque, mga kababayan, ay totoo ito. At siya'y makabayan at makapilipino na sinasabi niya lagi, mga kababayan, hindi na ho tayo pahihirapan. Hindi na rin ho pahihirapan ng gobyerno. At kung wala kang kasalanan, umuwi ka't harapin mo ito tulad ng ginawa ni Laila de Lima. Yung ginawa nyo noon sa kanya, hinarap niya dahil alam niya na wala siyang kasalanan, hinarap niya. Pinaglaban niya, yun ang totoong laban, Roque. Paano mo ipaglalaban ang sarili mo kung nasa malayong-malayo kang lugar na para bang sabi ng ibang mga DDS na nakakausap ko, Roque, pinagpipilitan mo na lang ang iyong sarili sa kampo ni Duterte. Sa totoo lang, ayaw na ayaw sa'yo. Nakikiride ka na lang dahil wala ka naman ng pupuntahan. Yun po ang katotohanan, mga kababayan. Si Harry Roque po ay sinusuka na ng kampo ni Duterte dahil pabigat na po ito. Hindi lang ho literal na mabigat, kundi pabigat na talaga. Saan? Sa mga kampo ni Duterte. Yan po ang katotohanan. Kaya nga ho si Panelo, ayaw na talaga dito Kung inyong matatandaan, nagpresenta pang maging abogado. Gagawin pang dahilan yung pagpresenta niya at yung pagiging abogado niya, sana kay Digong, para matakasan niya yung kanyang kasalanan at yung lumabas na warrant niya. Yung po yan, para may dahilan sa taong bayan at sa mata ng ilan na, eto, nandito ako kasi pinagtatanggol ko si Digong. Yung po yun pinagsisiksikan na yung sarili. Ano nangyari? Diba? Hindi tinanggap ni Duterte at pamilya ni Digong
na maging abogado itong sino? Si Harry Roque? Hindi ho. Yan. 'Di ba? Yan na lang. Oo. Wala na. Wala na. Nakakahiya yung ganun, no? Yung pinagpipilitan mo pala, yung pinagpipilitan mo na lang yung sarili mo para masabi lang na may kakampi ka. Oh, Roque, ha? Ang sakit nun, ha? Yung pinagpipilitan mo na lang yung sarili mo para lang masabi na may kakampi ka. Tawag mismo sa akin ng presidente at sinabi, pwede ba bumalik ka na? Naku, Roque, wala na. Oh, so, mga kababayan, anong masasabi nyo dyan? Eto naman, mga kababayan, meron pa. Yung alin? Yung banat niya, kanino? Kay Laila de Lima. Pakinggan ninyo. Ako daw ay, flight is evidence of guilt. Ulul! Flight daw is evidence of guilt. Aminin mo muna, estudyante mo, nagpawalang bisa sa'yo. Kita nyo, mga kababayan, kung gaano nakadesperado na. Sabi ko sa inyo yung inis niya, yung kaba, at yung kanyang, yung nararamdaman, hindi na ho maitatago niya. Halatang halata na ho sa pagsasalita, sa lumalabas sa bunganga, sa kanyang muka, yung pagkabahala. Na manlalapit na po ito na makulong sa city jail, mga kababayan. Kita ninyo. Tama pa ba itong kanyang mga lumalabas sa bunganga? Si Laila de Lima, mga kababayan, never niyong makakitaan na magsalita ng ganyan. Eto ho, mga kababayan. Baklang-bakla ho, mga kababayan. Ano naman yung isa dyan na, ako daw ay, flight is evidence of guilt. Ulul! Flight daw is evidence of guilt. Tignan niyo yung mukha ni Roque. Mga kababayan, tignan niyo yung pagmumukha ni Roque. Nakikita niyo yung pagmumukha na yan. Ito, yung pagmumukha. Tignan niyo. Galit na galit Aminin mo muna, estudyante mo, nagpawalang bisa sa'yo. Sinungaling ka to the nth degree. Nung tinanong, ay, parang nakikipag-away lang sa parlor, mga kababayan, ito si Roque. Ano naman? Di ba? Estudyante, ano pa man, dahil nga itong si De Lima ay naging profesor, sa tuturo ng usaping ng mga may kinalaman sa batas, mga kababayan, pinaparatangan ni Roque na kaya daw naabsuelto dahil naging estudyante niya yung judge, mga kababayan. Kaya ito si Roque, galit na galit, mga kababayan. Pero makikita nyo, mga kababayan, talagang matindi. Wala na ho itong maikatwirang, kaya ang kanyang banat, ganyan na lang Halataan nyo naman, di ba? Kung hindi nyo ho mahalata, mga kababayan, mahina kayo. Tingnan ninyo, mga kababayan. Oo, parang nakikipag-away lang ho sa parlor Ulol, bakla! Diyos ko, nakadikit lang ang buhok mo, no? Oy, bakla! Panutya! Ang tawag sa iyo, kalnot. Ano yung kalnot? Kalbo na panot. Ganyan na ganyan ho sa parlor mga kababayan, pag nag-aaway yung mga bakla, ulol, oo, tumigil ka, kalnot. Ano yung kalnot? Kalbo na panot. Tawa-tawa ako, naalala ko yung away ng mga bakla Sige, eto na. Pasok! ano naman yung isa dyan na, ako daw ay, flight is evidence of guilt. Ulul! Flight daw is evidence of guilt. Aminin mo muna, estudyante mo, nagpawalang bisa sa'yo. Sinungaling ka to the nth degree. Nung tinanong, I don't remember. Don't remember. Part-time teacher ka lang dyan sigurado ko, konti lang mga na-handle mo mga Galit na galit si bakla, mga kababayan. Tuwa ako magalit si bakla. Tuwa ako sige, tuloy, kalnot. Pwede po ba palitan nyo na ho yung pangalan? Pwede ba? Wag na hong baklang mataba. Kalnot na lang. Word for today, mga kababayan, si Haring Roque ay kalnot. Kalnot sige, tuloy. Estudyante, hindi mo malalaman kung sino estudyante mo naging judge? I don't remember. Sinungaling. Wala ka talagang katapatan bilang isang mamamayan. Darating Akala mo talaga naman siya may katapatan sa mamamayan,
Akala mo may katapatan talaga, mga kababayan. Sige, tuloy. Panahon, ilalabas ko yan. At gaya ng naging dahilan ng hukuman doon sa isang kaso mo na na-deny ng due process ang people of the Philippines, ganyan din ang dahilan na yan. Dahil dapat yan, dineklara ninyong pareho na meron kayo. Tuwa ako dito tuwa ako kay Kalnot, mga kababayan. Ibang klase. Oo, ibang klase magalit. Talagang halata mong gigil na gigil, mga kababayan. Yan. Pagka-desperado na, hindi na ho napipigilan ang lumalabas sa bunganga. Tulad ho niyan ni Kalnot, mga kababayan. Si Kalnot ho, hindi na ho mapigilan yung kanyang mga sinasabi dahil sa kanyang nararamdaman. Tuloy mo, Kalnot. Yung relasyon na professor-law-student relation at tignan natin kung anong sasabihin ng Korte Suprema. Kaya ikaw, bago mo linisin ang dungis sa iba, tignan mo muna yung putik sa mukha mo. Ay, nanalo na nga. Nalinis na. Ito naman si Kalnot. Nalinis na, Kalnot. Ano ba? Di ba? Nalinis na yung pangalan. Nanalo na nga. Nakalaya na Hinarap nga ho yung kaso Ano po ba tawag po ninyo doon? Di paglilinis na ho sa mga paratang na mga ipinukol at mga itananim, na mga kaso kay Leila de Lima. Nanalo na nga Naging congresswoman na nga Bilang taga-representa ng kanyang party list ano ba, Kalnot? Ano tawag mo doon, Kalnot? Di syempre, linis na siya. Kung meron man na natitira, balnaw na lang ang kulang, Kalnot. Ikaw, hindi ka pa nakakapaglinis, hindi ka pa nakakapagligo. Aba, ikaw ang marumi. Hindi si Leila de Lima. Abay, nilinis, mga kababayan. 7 taon na naglinis ng dungis na sinasabi mo sa mukha. Pero ikaw, mula bumbunan hanggang talampakan, Kalnot, aba, hindi ka pa nakakapaglinis. Ang paglilinis, mga kababayan, abay, yun po yung kailangan, abay, umuwi ka rito at doon mo linisin ang sarili mo. Sa harapan ng hukuman, sa harapan ng husgado, Kalnot, di ba? Ito si Kalnot kung ano sinasabi. Eto na, Tek na mukha yan, di ba? Sabi, lintik na mukha yan. Galit na galit si Kalnot, mga kababayan. Ayun, tingnan yung nguso. Yan ba yung nguso na walang nasusubo? Andali, nasusubong saging, at hotdog, mga kababayan, Oo. Yan po ba ang nguso ng wala na hong nasusubo na hotdog at saka saging, mga kababayan, Eto na. Kung isang iba, tignan mo muna yung putik sa mukha mo. Putik na mukha yan, di ba? Galit na galit ang putik. Gina si Kalnot, mga kababayan. Ganyan talagang di na makontrol yung kanyang sarili sa pagsasalita. Kasi nga mga kababayan, yun nilalamon na sa kanya. Nilalamon na siya ng emosyon niya, ng galit, ng ngit-ngit, puro poot na mga kababayan. Yan po yan. Sige, tuloy. Paalala lang, Ai Chang, Arnold Lopez, pakicheck naman kung ilan na yung nagla-like. Tuloy. Diba? So, aminin mo ngayon sa bayan. Estudyante mo, diba? Huwag kang peke na I don't remember. Gusto ko yung mukha niya. Sabi mga ibang klase. Tuntua ako sa mukha ni Rocky. Ay! Tingnan niyo, mga kababayan, pagbumuka. Tingnan niyo yung gano'n niya. Ibang klase, parang hindi abogado. Tingnan niyo. Huwag kang peke na I don't remember. At saka hindi ka naniniwala sa akin. I don't remember. Ibang klase. Mga kababayan, tuntua ako rito. Kasi mga balat ni Rocky na to. Congresswoman Leila de Lima, ibang iba matindi yung mga expression ni Kalnot. Tuloy. Bicolana ka, Day. Ano ka ba? Saan mo ba kinuha yung peke mong accent na yan? Okay. Anyway, pati ba naman accent? Baklang-bakla, mga kababayan, si Kalnot. Pati ba naman accent?
kailangan pang sitahin. Ha? Ibang klase. Sige na, ito na. Tayo, may panahon din yan. Ang sa akin po, walang kahit sino na nagsabi na recruit ko sila. Dahil trafficking yun eh. Walang kahit Dito mo ipaliwanag. Ito naman si Kalnot, paulit-ulit ka na lang. Wala ngang bearing yan. Kahit na magsalita ka lang magsalita dyan sa social media, Kalnot, hindi na. Hindi na mangyayari ang Kalnot na paniwalaan ka ng taong bayan. At hindi rin yan makakalinis sa iyong mga putik na sinasabi mo. Tuloy. kahit sino nagsabi na ang recruitment ko dahil sa paggamit ng dahas at para pagsamantalahan sila. Ikaw, hindi bababa sa 15. Tumistigo na tumanggap ka talaga ng pera sa mga drug lords. Wala na yun. Kalnot naman napasinungalingan na't lahat nagbaliktaran na eh. Di po ba mga kababayan? Si Laila de Lima, lahat ng mga pinukol, tinanim na kaso sa kanya, nalinis niya na. Ngayon, kung meron man sila na sinasabi na meron pang sasagutin, balnaw na lang ang kulang. Doon, iisa na lang. Sa dami ho ng mga kaso na isinampang kaso kay Laila de Lima, mga kababayan, linis ng lahat yun. Yung isa na lang ang hindi nababalnawan. Di po ba? Diyos ko naman si Roque. Ikaw, ano na ba nabalnawan mo? Ano na nalilinis mo sa mga pinupukol sa'yo na mga kaso? Wala pa. Yan ang pagkakaiba niyong dalawa. Mas lalaki pa si Laila de Lima kaysa sa'yo, Kalnot. Diba? Kalnot. Para sa kalakalan ng droga. O wag mo sabihin acquitted ka na dahil buhay na naman yung kaso mong isa. So, kita mo, ikaw na may nagsabi, buhay na naman yung isang kaso. Wala na yun. Ang kulang na lang, Kalnot, siguro, sabon ng konti, tapos ligo ng konti, tapos na. Wala na. Di ba? Wala na yun, Kalnot. Di ba? Ikaw, kahit sabon, kahit hilamos, kahit na konting wisik ng tubig, hindi pa nalilinis ang dumi mo. Kaya kailangan mo nang umuwi. Yun. Di ba? Tuloy. Do not take pride na acquitted ka na. Hindi, nabaliktad nga. Dahil nawala ng due process ang people of the Philippines. At mali ka, wala na yun. Pinagpapaliwanag lang siya. Ano ba, Kalnot? Gusto mo na naman sirain si Laila de Lima? Bakit ba kayo galit na galit kay Laila de Lima? Huwag kang mag-alala. Makakasama siya sa pagiging prosecutor sa pag-uusig kay Aling Buday. Sa ilang buwan na lang, di ba? Ilang buwan na lang ho, mga kababayan uusigin na ho si Aling Buday sa mga kasalanang nagawa niya. Mga kababayan, magmatsyag kayo Tuloy. tingnan natin talaga sa takdang panahon. Kaya I advise you, tumahimik ka na lang dahil ako naman, hindi kita winawakwakan, okay? Pero hindi kita winawakwakan. Ano tawag mo dyan? Sabi ni Jax Bueno. Anong Kalnot, Boss Mike? Anong Kalnot? Di mo ba alam? Kalbo na panot. Yun. Alam mo na kung ano ibig sabihin? Jax? Kalbo na panot. Kalnot. Yun. Tuloy. kapag hindi ka talaga tumahimik, nako, baka mapilitan pa ako maghain ng formal na reklamo para malaman ng taong bayan kung talagang estudyante mo nga. Yun na. Wala na to si Kalnot, mga kababayan. Iba na yung galit. So yan, mga kababayan Naku, ang dami pa nga dito I-delete ko lang itong iba, mga kababayan. Kasi tapos na natin. Ang dami talagang mga pasakali ni Harry Roque, mga kababayan. Tanggalin ko lang kasi napakarami. Ito, mga kababayan, ito pa. Kalnot, pasok! Ang ibig sabihin na nakapasok yung dalawang dilawan. Well, yan po ay malinaw na ebidensya na nagkaroon na ng pagsasanib puwersa ang mga loyalist. Pakinggan nyo, mga kababayan, ito Nako, mahalaga po ito. Pakinggan nyo maigi ito, mga kababayan Pakinggan nyo. Pasok! Lista ni Bangag at ang mga dilawan. Otherwise, saan manggagaling yung boto ng dalawang dilawan, no? Unang-una po, tandaan niyo po,
Pakinggan nyo ang pag-aanalisa ni Kalnot, mga kababayan, ha? Pakinggan ninyo. Sa ating analysis, tatlo po yan. 14, 14, 14. Duterte, Marcos, and Dilawan. So, ang ibig sabihin lang po yan, kung Dilawan lang, hindi sapat. So, nangyari, nakipagsanib po sa ang mga bangag dito sa mga Dilawan. Ano pa ang prueba na nagsanib puwersa sila? Yung akbayan ni, ano bang pangalan nung akbayan na senadora? Ang pangalan ay si Ontiveros. Ontiveros. Kalimutan. Number 1. Pwede ba mag-number 1 yan kung hindi nagsanib puwersa ang mga kadiliman sa kasamaan? Alaka, mga kababayan ko, nakalimutan ni Kalnot na inendorso ng Iglesia ni Cristo si Bam Aquino, mga kababayan. Naku, yari ka. Mga kapatiran ng Iglesia ni Cristo, pinaparatangan kayo ni Kalnot na kayo ay parte ng kadiliman at kasamaan. Kita nyo? Aba, kami naniniwala na na naipanalo si Bam Aquino dahil inendorso ng Iglesia ni Cristo. Pero si Kalnot, mga kababayan, ay tinatawag na etong mga nakipagsanib kay Bam Aquino, aba mga kababayan, ay puwersa daw ng kadiliman at kasamaan. Aba, mga kababayan, ay sa totoo lang nakita nyo naman di po ba, kasama si Bam Aquino sa nag-endorso. Di po ba? Kita nyo, naku Roque, humahanap ka ng mga kaaway talaga. Eto na. Pakinggan nyo maigi. Ano ba ang ibig sabihin na nakapasok yung dalawang Dilawan? Well, yan po ay malinaw na ebidensya na nagkaroon na ng pagsasanib puwersa ang mga loyalista ni Bangag at ang mga Dilawan. Ayan na, mga kababayan. Nagsanib. Ayaw mo ba nun? Tingin ko, mga kababayan, okay na ho yun, na magkaisa na. Tulad ng panawagan ni Pangulo. Wala nang kulay-kulay at wala nang kahit na anong parti-partido, kundi magtulong-tulong tayo ni Pangulong Bongbong Marcos para maiangat ang ating gobyerno, ang ating mamamayan, ang ating bansa, mga kababayan. Di po ba? Yun na may tama, pero eto, matindi pasok! Otherwise, saan manggagaling yung boto ng dalawang Dilawan, no? Unang-una po, tandaan niyo po, sa ating analysis, tatlo po yan. 14, 14, 14. Duterte, Marcos, and Dilawan. So, ang ibig sabihin lang po yan, kung Dilawan lang, hindi sapat. So, nangyari... kung hindi sapat daw, kita nyo mga kababayan, patapon na buhay ni Roque. Kabisit yung bunganga. Eleonora Bron tingnan nyo. Nakipagsanib po sa ang mga bangag dito sa mga Dilawan. Ano pa ang prueba? Nakipagsanib puwersa daw, mga kababayan. Bangag daw Ano ba? Bangag din ba ang Iglesia ni Cristo? Yung ba yung ibig sabihin nito, mga kababayan? Tuloy. Sanib puwersa sila. Yung akbayan ni... Ano bang pangalan nung akbayan na senadora? Ang pangalan ay si Ontiveros. Kalimutan. Number 1. Pwede ba mag-number 1 yan kung hindi nagsanib puwersa ang mga kadiliman sa kasamaan? Alaka, kita nyo mga kababayan, pinaratangan na lahat. Yan po hindi ho nila matanggap na tatatlo lang ho. Eto mga kababayan ko, papaliwanag ko uli. Tatatlo lang ho ang pumasok na kandidato netong partido ng PDP, mga kababayan. Opo, katatatlo lang Kaya nga 'di ba si Banat Bay nagngangawa dahil para bang nilaglag nila yung kasama nila. Tignan nyo, anong malakas diyan sa pag-i-endorso daw. Mga kababayan, binitbit pa rin ng mga Ilocano ng Solid North si Amy Marcos. Nakita nyo ho, ganyan ho magmahal ang mga taga-norte. Kita nyo. Kahit na ganun ang ginagawa ni Amy. Abay, binoto pa rin. Number 1 pa rin si Amy sa norte. Di po ba? Ang tanong, inendorso ni Sara. Bakit ho kulelat si Amy sa Davao? Mismo
kulelat si Amy Marcos sa Davao, ha? Di po ba? Kulelat eh. Yan ang isipin nyo maigi. Etong mga ito, sabi ko nga, para dito talaga ito eh. Itong mga bunganga ng mga yan, bagay na bagay at angkop na angkop kay Pangulo. At sa sinabi ni Father. Ulit. Ito na. Bakit may galit sa iyo? Kahit naman wala kang ginagawang masama sa iba. Bakit merong taong ayaw sa atin? Ngayong wala naman tayong kasalanan sa kanila. Ito po ang tandaan niyo. Kung sinisiraan ka ng iba, ibig sabihin, sikat ka. Correct. Kung minamaliit ka ng iba, Correct. ibig sabihin, nasasapawan mo sila. Correct. Hindi ka sisiraan ng isang tao kung sira ka na. Sinisiraan ka ng iba dahil may mabuti kang ginagawa. Correct. Kapag hinahanapan ka ng mali ng iba, ito ay dahil may tama kang ginagawa. Tama. Bakit may galit sa iyo kahit wala ka namang masamang ginagawa? Ito ay dahil may masama sa kanilang isip at puso. Yun, sila Aling Buday. Kasi kung mabuti ang nasa isip at puso ng iba, Correct. ang makikita nila sa kanilang kapaligiran, sa lahat ng kanilang nakakasalamuha, ay mabuti. Correct na naman. Kung mabuti lang ang laman ng ating mga isip at puso, makikita din natin ang grasya, ang milagro ng Diyos na nangyayari araw-araw sa ating buhay. Correct na naman. Maraming milagro kay Pangulong Bongbong Marcos. Maniwala kayo. Di ba? Yan. Totoo yan. Our beloved Boss Mike Cervera.